address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Kalakip ang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabton, amoy nakaka-joyful. 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 Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Sa point. Bawat pananagutan at lakayin dito sa Hoy. Bawal yan.
Dito lang sa Deezer. Macbook Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balik. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa dami ng mga manluloko ngayon, dapat may pangdepensa ka, may pambawi ka. Dapat may alam ka sa batas. Lahat ng pag-uusapan dito, napapanahon. Batas nga eh. DZRH. Usapang legal. At para mas malinaw ang usapan, kasama mo si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina sa DZRH Radio, TV at online. O hindi pwedeng dahilan ang wala kang alam sa batas tapos absuelto ka na. Maganda pa ding may alam ka sa mga law of the Philippines, no? Usapang legal. Usapang legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal.
Kasama niyo po yours truly, ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? Medyo mahaba-haba, no? Ang naging pahinga dahil kaliwat kanan ang suspension ng klase, ng offices, at syempre sa mga private sectors. Ayan, sila din po ay minsan maagang nagpapa half day o kaya naman po ay kung hindi makakarating ang empleyado, work from home arrangement. Ito talagang habagat na ito, oo. Tignan natin next week, no, kung gaganda na ba ang panahon, tambak na ba ang mga labada ninyo. Hindi kayo nag-iisa, marami tayo, ha? Ngayong gabi po, pag-uusapan po natin sa ating programa, may kinalaman po sa pagpalit ng inyong pangalan sa passport. So yung mga change of name na o kaya nag-apply, no, ng kanilang passport gamit ang apelyido ng kanilang asawa, pero sa merong kadahilanan gustong ibalik ang kanilang pangalan sa pagkadalaga o maiden name, pwede po ba yan? Kasi alam nyo po, mamaya kukwento natin nabitin pa kung bakit noon po, no, sa passport, kung ano yung final mo, yun na yun, wala nang palitan, except merong mga circumstansya kung papaano ma-revert back ang inyong pangalan. So sabi nga nila, no, kapag ikaw po ay ikinakasal, wala pa tayong pangkasal dyan nakanta, no? Pag kinakasal ka, no, especially po sa mga girls, yan. Pag-isipan nyo na po, no, kung ano po yung magiging new name nyo. Ayan. Kasi sabi ng ating batas, para sa mga girls na kinakasal at o kaya mag-aasawa, we're talking about yung yung pagpapakasal sa simbahan, sa pari, sa mayor, kay judge, at sa iba pang mga officiating officer, ano po, no, or solemnizing officer. Kayo po ba ay magpapalit ng apelyido o gusto nyong magstay, no, doon sa kinagisnan ninyong pangalan o yung tinatawag natin na maiden name? Noong panahon po ng aking mga lolo't lola, hanggang sa nanay ko, no, may option po kasi sila na gamitin ang apelyido, no, ng kanilang asawa. At usually po, no, ang option po nung sa mga lolo't lola ko tsaka sa kapanahonan ng parents ko, ang ginagawa nila, ina-adapt nila ang apelyido ng kanilang mister. Sweet yarn. Tapos ang ginagawa nila, yung middle name nila, pinapalitan nila, no, nilalagay nila yung parang apelyido nila dun sa middle name, no, tas yun yung nagiging middle initial nila, no. So ganun po before. Pero ngayon po kasi sa mga millennials sa mga nagpakasal, ang uso po sa amin ngayon, yung dinidikit lang po yung apelyido ng asawa. So ibig sabihin, ginagamit pa rin namin yung buong pangalan namin, tapos gagamit lang po kami ng dash, tapos ikakabit namin yung apelyido ni mister para hindi naman magalit si mister. Ganon po. Pero alam niyo po ba, sa ating batas, meron pong mga options na binigay, no, ang ating batas para sa mga magpapakasal na mga babae, kung ano yung magiging name ninyo. Ayan, option, new name. So unang-una, ito yung sinasabi natin na ginagamit ng lolo't lola ko sa panahon nila, tsaka yung nanay at tatay ko, na ina-adapt. So yung apelyido ng kanilang mister, nagiging apelyido na nila. Okay. So, yun yung unang option. Pangalawang option naman, ito na yung medyo marami na ako nakikita na gumagamit nito, hindi mo i-drop
ang iyong buong pangalan, pero ikakabit mo yung apelyido ng mister mo. So, yung iba gumagamit po ng dash. Ayan. Kasi pag hindi ka gumamit ng dash, no, parang ang dami mo ng pangalan. So, ano na yung surname mo, hindi na nila makita. So, pag gumamit ka ng dash, no, parang automatic na akinabit yung apelyido ng kanyang mister. So, ito pa rin ang kanyang pangalan noon siya ay sa pagkadalaga. Ito po usually ginagamit po ng mga practicing lawyer, yung mga doctors, no? Kasi, tsaka yung mga kumukuha ng mga PRC exam, no? Kasi nung sila yung nag-take at that time, no? Halimbawa ako, nag-take ng bar, ang gamit kong apelyido ay yung sa pagkadalaga ko. So, ang naka-register po sa aking role of attorney ay yung apelyido ko sa pagkadalaga. So, halimbawa, pag sinearch po ako sa mga legit, no, may mga ganun eh. Pag gusto nyo makita kung legit po ba yung lawyer na nakakausap ninyo, punta po kayo sa Supreme Court website, type nyo lang po yung buong pangalan, makikita po doon yung kanyang role of attorney, yung number niya, no? Pero kapag wala siyang lumalabas doon, baka hindi yan lawyer. So kung halimbawa, pinalitan ko yung apelyido ko at sinearch nila ako doon, baka hindi nila makita, baka akalain nila peke ako. Pero at least yung mga may dash nga, yung mga doctors din, no? Pag gumagamit sila ng dash, no, kahit i-search nyo sila, so makikita ninyo, ano to, legit to, kaso nga lang, gumamit siya ng dash kasi inadapt niya apelyido ng kanyang mister. Pero at the time na ng-exam siguro siya, nakapasa siya bilang doktor, bilang abogado, ito yung apelyido niya. So yun, no? That's the second option. Pero ibig sabihin, hindi lang to limitado, no? Sa mga lawyer, sa mga doctor, sa mga profession. Kasi akala nila, kapag may mga dash, ay sa mga ano lang yan, lawyer, sa mga abogado lang yan, o kaya sa mga doctors lang applicable yan. Hindi po, option din po yan. Kahit sino pwede pong gumamit ng ganyang new name, no? So, ikakabit mo lang yung apelyido ng mister mo. So, gamit pa rin, nandun pa rin, buo pa rin ang buong pangalan mo, no? So, para sa akin, para hindi mawala yung apelyido ng tatay ko. Kasi kapag babae, di ba, parang, nawawala yung apelyido ng tatay kapag nag-aasawa, no? Kaya, swerte-swerte ng mga tatay kapag, lalaki, yung anak ko, ang magdadala ng apelyido namin, gano'n, di ba? So, pag babae, parang automatic, malulusaw, matatanggal yung kanyang apelyido sa babae kasi nga naman, gagamit yung apelyido ng mister. So, hindi po, no? May option po na retain pa rin, para nandun pa rin yung apelyido ng iyong tatay, tapos yung apelyido ng iyong mister. At syempre, hindi mawawala ang middle name mo na apelyido naman ng iyong nanay. That's the beauty of it. Kaya ako, yun ang aking option. Another option na di po masyadong ginagamit, no, ng ating mga kababayan, yung paggamit ng misis, no? Pag sinabing misis, gagamitin mo yung buong pangalan ng iyong mister. So, kunyari, ang pangalan ng mister mo ay Juan de la Cruz. So, ikaw magiging si Mrs. Juan de la Cruz ka. Parang mawawala pati pangalan, no? Parang gano'n. So, pag nag-a-address, di ba, dati, kaya mali pala yung tatawagin mo yung teacher mo, Mrs. ganyan. Dapat pala, pag tinawag mo siyang Mrs. ni ganito, sino yung kanyang asawa. So, ganun po yung isang option. Third option na usually po, no, wala pa akong masyadong nakikita na gumagamit. Parang mapapalitan yung buong pangalan mo. Parang di mo naman gusto yon. Okay? So, ang pinaka-last option ay yung hindi ka gagamit ng mga option. Ibig sabihin, ang last option mo, stay pa rin yung iyong pangalan. So, pag stay pa rin ang iyong pangalan, hindi mo gagamitin yung apelyido ni mister. Now, pwede ba yun? Yes po, pwede po yun. Kasi ang sabi ng ating batas, itong mga nabanggit lang ay option, may, no? So, maaari mong gamitin. It does not connote na mandatory, kailangan magpalit ka ng apelyido ng mister mo. It's just that, syempre, gusto mo magamit din yung apelyido ng mister mo para naman malaman niya na proud ka, no? Na gamitin ang kanyang apelyido. Ayan. Tsaka para yung sweldo niya, pag inintrega niya sa'yo, buo. Ganun talaga yon, di ba? So,
Ano nang gagawin natin? Ano nang pipiliin mo? It's up to you. Kung ayaw mong gamitin yung apelyido niya, kunyari, medyo ano ka, off ka, kasi parang nakakatawa yung apelyido. Edi, may option ka na hindi gamitin. Sabi mo, honey bunny, sweetie pie. Lambingin mo na lang siya. Ayokong gamitin yung apelyido mo. Yung apelyido mo kasi Barabas, gano'n. Ayokong tawagin Mrs. Barabas, gano'n. O kaya naman, basta, mag-usapan kayo. Example lang naman yun. Sorry naman po sa mga ma-offend dun sa example ko. Wala na akong maiisip. O kaya, ano bang apelyido na ay mong gamitin, diba? At sabi mo, retain ko na lang. Pero, palitan mo pa rin yung inyong marital status. Once na nagpakasal ka, automatic yan, mandatory, magpalit ka ng marital status. Gawin mo married, okay? Now, question, paano kung halimbawa, married ka na, tapos nag-apply ka, no? Ginamit mo yung apelyido ng mister mo. Yung mister mo, lintik yan, hindi na lang sumakabilang buhay, ang nangyari, sumakabilang bahay. Kainis, di ba? May mga ganyan na mister. Imbis na sumakabilang buhay, matanggap mo pa, no? Sumakabilang bahay. So, naghiwalay na kayo, sobrang inis mo. Ayaw mo nang gamitin yung apelyido niya, sinusukla mo na. Wala ka nga lang pampawalang bisa ng kasal, pambayad na abogado para kayo ay magkaroon ng annulment at bumalik sa pagiging single ang iyong status. So, pero ayaw mo na talagang gamitin yung kanyang pangalan. Yung kanyang apelyido. Pwede bang mag-revert back ka doon sa maiden name mo, yung pangalan mo sa pagkadalaga? Yan ang tatalakayin natin mamaya. Pero shoutout muna tayo. Isang magandang gabi po. Siyempre, sa mga nanonood sa atin, maayong gabi, Ate Cheryl, sabi ni Dudu Pray Boy. Talaga ba? Ayan. At Mr. Resita, sabi niya, Attorney, pag hindi ginamit ang apelyido ng mister, magiging magkaiba ba ang apelyido ng wife at ng anak nila? Oy, that's a good question. Ang sabi sa atin, no, ng batas natin, kapag nagkakaanak tayo, yun, kailangan gamitin pa rin po ang surname nung kanyang tatay. So, maaaring magkaiba man kayo ng apelyido ng anak mo, it does not necessarily mean na hindi kayo legal na mag-asawa. Kasi again, option lang siya. Pero pagdating sa anak, pwede po, no, na hindi po pwede na hindi gamitin apelyido ng tatay. So, kailangan gagamitin po. That's mandatory. Sa mga babae lang po, binibigyan lang tayo ng option na pwede mong gamitin or pwede mong hindi gamitin. Kasi hindi naman siya mandatory. Okay? Batiin pa natin. Magandang gabi po. Of course, ayan, yung mga nakikinig sa atin kahit maulan. Good evening po, Moonbeats. Francisco Garcia po, dyan sa may Talavera Nueva Ecija. At sa mga taga-Tayog, Pangasinan, magandang gabi po, Maya Bell. Uy, sabi, happy weekend. Excited din kami, wag ka magkalala. Florence Regalo, watching from Laguna, Romel and Henry Dolohan, dito po sa may Zambales. Edrin Johnson Enrique, shout out po kay DJ Jasmine of Easy Rock na sobrang ganda. Alam mo lahat ng DJ namin from Love Radio, Yes FM to Easy Rock. Pak na pak talaga. Ayan. At pag-greetings rin din po kay Aika Chu na taga PUP Santa Mesa. Pabati rin po kay Jella May Base, tama po ba? Na taga San Jose del Monte na rin po. Robinson Cervantes, dito po kami nanonood sa Maynara, Palawan. Magandang gabi kay Nanay Connie dyan sa may Catanduanes. And kay Ivitz Escueta sa Laguna, kay Papa Will and Mama Jovita. And of course, kay Tita Erlyn Agloco dyan sa may Ilocos Sur. At marami pang iba. Ayan, babalikan po natin yan. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Usapang legal. Oras po natin, 3 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si
Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MBS, trending and viral show na kahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang bango ng sampayan,
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasama mo si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. Usapang Legal. Usapang Legal. Kasama mo pa rin po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Pinag-uusapan pa rin po natin may kinalaman po sa pag-revert back sa iyong pangalan o nung ikaw ay dalaga pa, paggamit po ng maiden name sa passport po pwede po ba? Kasi po before, no, ayon po sa ating Republic Act 8239, tinatawag natin na Philippine Passport Act, no, of 1996, medyo matagal na po ito, no. Sabi po doon, once na ikaw po ay gumamit na, no, or nag-opt ka na gamitin ang surname ng iyong asawa at nakakuha ka ng passport gamit ang pangalan na yon, na ang apelyido ay yung sa mister mo, maaari ka lamang bumalik, no, sa yung dating pangalan o yung original name mo nung ikaw ay dalaga pa o yung tinatawag natin na maiden name kapag ang iyong asawa ay
namatay, so may mga option yan. O kaya naman, ang asawa mo ay nakasecure ng divorce decree sa ibang bansa. Okay? At of course, no, na-petition nyo yun dito. No? At petition to recognize the foreign divorce, no? Next naman is kapag nakakuha po kayo ng annulment at pinapawalang bisa ang inyong kasal. So, pwedeng bumalik, mag-revert back sa paggamit ng maiden name. O kaya naman of course, yung kasama na rin, nullity of marriage, no? So, yan po yung mga circumstansya na po pwede ka lamang bumalik sa paggamit ng maiden name mo, yung pangalan mo sa pagkadalaga. Pero, ang kagandahan po dito, dahil meron pong lumabas na batas na New Philippine Passport, Republic Act 11983. Ito po yung 2 years ago, 2024. So, yung mga married women na ginamit ang apelyido ng kanilang asawa na gustong bumalik sa pagiging maiden name nila, no? Yung pangalan nila ng pagkadalaga, for whatever reason. Hindi na natin chismisin, hindi na natin tatanungin kung bakit gusto nilang bumalik, no? Pwede na po siya. Yun nga lang po, meron pong mga requirements, no, na dapat gawin nyo rin po, ipakita ninyo bago kayo mag-revert back doon sa inyong original name or maiden name, pangalan sa pagkadalaga. Tanggap muna tayo ng report. Nasa linya na po si RH27 Noche Kakas, mga indigent, mga grannies natin, no? Lolo at lola, tumanggap daw po ng tulong mula sa pamahalaan ng Las Piñas. Ang buong detalye, Noche? Attorney Cam, nabalot ng ngiti at saya si Lolo at Lola. Ito ay matapos makatanggap ng 3,000 piso bilang social pension ngayong second quarter ng taong 2026. Isinagawa ang social pension payout sa Aguilar Sports Complex. Ayon kay Las Piñas City Mayor April Aguilar, malaking tulong upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon pa sa alkalde, prioridad niya na may paramdam sa bawat lolo at lola na maalagaan, pinahahalagahan, lalo na sa mga may karamdaman. Tuloy-tuloy rin anya ang kanilang serbisyo para sa bawat Las Piñero. Aris 27, Logica of DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ayan ito po yung mga requirement. Kung halimbawa po kayo po ay gusto nyo mag-revert back, no, sa inyong maiden name, ayan. So, pwede na po yan dahil pinapayagan na po nating batas yan. Pero, tandaan po ninyo, isang beses nyo lang po itong magagamit. Hindi yung gusto mo ngayon, ito yung pangalan mo. Next time, balik na naman sa apelyido ng iyong mister. Next time, balik ka na naman sa pagiging maiden name. Hindi po pwede. So kung kayo po ay magde-decide na babalik na ako sa aking maiden name, isang beses lang yan. So pag-isipan nyo mabuti kung yun na talaga yun, ha? Kasi po isang beses mo lang siya magagawa and kailangan magpakita ka din ng mga IDs, no, na nagpapatunay na nagre-reflect po ng iyong original name or maiden name. Kaya ako yung aking mga IDs, meron akong mga tago pa rin ng mga maiden name ko. Hindi ko ginamit lahat, no, yung buong yung bagong surname ko na nakakabit yung apelyido ng mister ko. Hindi naman dahil gusto kong bumalik. Wala lang. Malay nyo, hindi natin sure. Ayan. Gusto kong gamitin ulit yung apelyido ko, no? Pero yun nga, sa mga gusto po ninyong magpa-revert back, so kailangan meron kayong mga IDs na nakapangalan pa rin, no? Gamit nyo pa rin yan yung maiden name. At syempre, kung halimbawa po, no, balikan natin yung kanina example natin, ang instance kung bakit babalik po kayo sa inyong
maiden name o yung pangalan sa pagkadalaga, halimbawa namatay si mister, o di kailangan magpakita po kayo ng death certificate, no? Nagkaroon ng decree of annulment. So, pakita nyo po yun. And of course, kung merong divorce na secure abroad, hindi lang basta divorce ang papakita ninyo. Kailangan mapakita nyo po na ito po ay judicially recognized foreign divorce, no, sa Pilipinas. Ibig sabihin, you have to file a petition for recognition of foreign divorce, no? Kasi syempre titignan po ng batas kung yung bang divorce na yan ay hindi galing kung saan mang gilid-gilid ng or sulok ng Pilipinas, 'di ba? Or sulok ng Manila. So gusto ng korte makita yung authenticity, no? Tsaka yung accuracy nung inyong pinapakita na certification. So pag yan po ay na-recognize na ng ating korte, ayan, po pwede nyo pong ipakita. So may mga ganyan pong mga kailangan na ipakita po, no, sa, of course, sa DFA kapag kayo po ay magre-revert back sa paggamit ng inyong apelyido noong kayo po ay dalaga pa o yung tinatawag natin na maiden name. Okay? Shout out din po, magandang gabi po. Babalik po tayo mamaya. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo kasi magkikring-kring promo na rin po tayo. Pero bago yan, isang mapagpaalang gabi pa rin po sa mga nanonood sa atin. Kina Adrian Dale Enriquez, shout out daw po sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, tama po ba? Robinson Cervantes, Evitz Escueta, and Reshalyn De La Roca. Shout out na rin po sa mga nanonood sa DZRH News Television at Facebook Live. At yung mga gusto pong sumali, punta lang po kayo sa aming Facebook page na DZRH News. At syempre, doon po kayo magsagot ng online na form. Ilagay po ang cellphone, baka kayo po matawagan sa ating kring-kring promo. Tuloy-tuloy pa rin po kasi yung ating pamimigay ng 500 pesos sa maswerteng matatawagan natin. Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Oras po natin, 7:15 na po ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Forex Vitamin. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Kasama mo si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. Usapang Legal. Usapang Legal. Kasama niyo po rin po Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. May mga nag-message sa atin, ano po bang requirements kapag mag-apply po kayo ng passport? O syempre, unang-una magpa-appointment po kayo. Ayan. Kasi po ngayon parang need ng appointment before ka makapasok, no? Kasi minamanage nila yung dami ng mga i-service nila, no? Dati wala namang ganun eh. Ngayon may nauso to nung COVID eh. Inadapt na nila, no? So, yun po, kailangan magpa-appointment ka and then magdala ka po ng PSA, yung birth certificate, pero magpa-Xerox ka na rin kasi hindi naman nila kukunin yung original birth certificate. Dati kinukuha nila yan, no? Ngayon hindi na. So sabi dapat ipakita lang yung photocopy and then yung original para matingnan lang nila kung faithful reproduction ba ito, no? Kasi kung halimbawa lagi nila kukunin, bawat government agencies kukunin yung ating mga yung ating mga PSA. Ang mahal kayo ng PSA. Tapos ang hirap pumila. One day mo asikasuhin, di ba? Lagi kang kukuha.
Diba? Tayo pa naman mga nagtitipid. Kung ilan lang kailangan natin, yun lang kukunin natin. Isa lang, 1 copy lang. No? Hindi naman tayo maraming copy. Tapos hindi ko alam ba't sa mga travel agency yung PSA kailangan daw kinuha ng recently. Hindi naman nagbabago yun, no? Bakit kailangan? Kailangan kunin ng Anyway, so kailangan din po ng personal appearance mo. Ayan, syempre kukunan ka ng biometrics. Bawal po yung naka-todomic. Bawal po yung kung ano-ano yung mga nakalagay sa tenga. Ay, especially sa mga boys, no? Ayan, syempre kailangan din po ng mga valid government IDs. Ayan. At kung halimbawa kayo po ay married, no? Dala po kayo ng marriage certificate. So, yung pagkuha po ng passport, hindi yan basta-basta. So, meron silang parang time, no? Kung kailan nila i-release yung passport, pwedeng via delivery o kaya naman via pick-up. Yung iba naghahanap, website hopping sila. Sino kaya dito, no? Kanino kaya lugar ang medyo walang appointment, DFA, no? Especially sa mga nagmamadali, yan, no? So, merong mas mahal ang bayad kapag rush. Doon lang tayo sa standard. Teka lang, ito na. Ready na ba yung ating kring-kring winner? Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na! Kaya mamaya, no, sa mga gusto pang sumali sa ating kring-kring promo, ayan, again po, punta lang po kayo sa aming DZRH News Facebook page. Naka-pin post po yan. Hanapin po ninyo, click po yung Google form at kayo po ay mag-type lamang ng yung pangalan na contact number. Baka masama kayo, no, sa mapipili namin na mananalo po ng 500 pesos. Kaya naman, ready na ba? Ayan na po, ayan. Tawagin na natin yung ating winner. Kausapin natin anong pangalan tsaka kung taga saan po siya. Magandang gabi. Hello po, good evening po. Ay, parang bagets naman. Ano pong pangalan ni Nain? Taga saan po kayo? Reshaline Austria de la Roca po, from Naik, Cavite. O, kamusta sa Naik? Medyo maambon pa rin ba? Tsaka madilim, makulimlim ang panahon kanina? Kanina po, ulan ng ulan. Ngayon naman po, tila na. Tumila na. O, mas maganda yung tila na ngayong gabi, di ba? Reshaline, paano mo ba nalaman itong aming kring-kring promo? Sa Facebook po, nakapalaw po ako. Talaga ba? Very good, very good. Ready ka na ba sa iyong katanungan? Opo. Ilan taon ka na pala, Reshaline? 33 po. 33. Okay, Reshaline. Ang question para sa'yo, ano ang kauna-unahang himpilan ng radyo na nag-celebrate ng kanilang 87th anniversary at syempre, number 1 uli sa ating survey? Ang nag-iisa pong DZRH. Ay, very good, oh. Thank you so much, Reshaline. Meron ka bang nais batiin? Binabati ko lang po yung pamilya ko dito sa Naik, Cavite at saka po sa Batangas po. At saka saan pa? Kaibigan ko po. Pero saan ka ba originated, Reshaline? Rian, Batangas po. Ay, ganun, di ba? Yun yung mga salita, tama ba? Kamusta doon, ha? Sa Batangas, ayan. Ano bang maulan din? Ano bang mga produkto sa Batangas? Mga bibingka po. Ay, dyan sa Naik, ano naman ang, dyan? Mga produkto? Mga kakanin din po. Same lang. Parang sa Naik ko nakita, natikman yung mga masasarap na yung mga isda na, Opo. Mga isda na pinapatuyo. Ano bang tawag doon? Daing po. Yan, yung mga ganyan, no? Opo. Ayan, sige. Reshaline, congratulations. Huwag mo ibababa yung yung phone dahil kakausapin ka ni Don Carlos kung paano mo makiklaim ang yung prize. Once again, congratulations!
Thank you so much po. Thank God you. bless. Thank you so much. Yan po si Reshaline De La Roca ng Nai, Cavite. Sa mga gustong sumali, ha? May chance pa kayo. Baka hanggang December pa to. Ganun ka-generous ang DZRH para sa mga loyal listeners natin. Thank you so much. Hanapin niyo po ako sa TikTok account ko, ATTYCAM Attorney Cam. At every Mondays, Wednesdays, and Fridays po tayo nagkakasama dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:28 na po ng gabi. Ang DZRH number Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot